Justin Brownlee, galit na galit sa mga referees dahil hindi nga tinatawagan ng foul kahit halos suntukin na nga daw siya ay wala pa din natatawag nga sa kanyang foul. Winner take all nga ito para sa Gilas at Iran dahil kung sino nga ang matalo ay laglag na nga at papasok naman sa semis ang mananalo. Winning shot nga ni JB ang isa sa dahilan para at least masecure nga ang semifinals para nga sa Gilas Pilipinas. Eto ngang Iran team ang unang naka-score dito sa quarterfinals dahil sa magandang play na ginawa nila. Pero bumawi naman agad itong si Brownlee sa 3-3 na nagawa niya sa first quarter. Napabuti pa nga yung pagpahinga sa last game at naka-recover nga agad siya kontra Qatar. Good sign niya ito para sa Gilas kasi nag-init at nakuha nga agad ni Brownlee ang rhythm niya. Puro naman fast break ang ginawa nga ng Iran kung saan doon nga sila kilala at isa sa mga strength nila yan. Meron nga ding minama itong si Scottie sa isang play kung saan nautakan niya nga ito at madali niyang siyang naka-score. May simpleng siko pa nga nagawa itong si Thompson para nga lang ditong sa kalaban niya. Lumipad pa nga si Scottie at pinakitaan niya na Scottie Things na kung saan doon nga siya kilala sa PBA na offensive rebound specialist. Naging quarter nga ito ni JB at Scottie para sa Ginebra Tandem dahil silang dalawa nga lang halos naka-score dito sa first quarter na may 16 points nga agad itong si JB. Lumamang ng 6 na puntos ang Gilas dito sa first quarter, 28-22. Sa second quarter mga ka-Sports, offensive rebound naman ang pinairal ng Gilas dito. Ito nga yung dahilan bakit na-maintain ng Pilipinas ang kalamangan nila at hindi nga masyado nakadikit ang Iran. Yung PBA all-time scorer na si CJ Perez ay nag-contribute din dito sa second quarter. Naging team effort nga din ito sa second unit nila dahil nga dito sa Gilas dahil nakapagpahinga nga si JB at pumunta nga siya sa bench. Sunod-sunod na din ang stops na nagagawa nga nila. Pumapalag naman ng Iran dahil nga sa mga outside shooting nila. Kada kasi may run ng Gilas, bigla naman nagtetres itong Iranians kaya hindi din makagawa nga at nakaalago ang Gilas. Pero late second quarter mga ka-Sports, may steal pa nga nagawa ng hustle play itong si CJ Perez at hirap nga siyang maabutan. Fast break nga agad ito sa kanya at nag-acrobatic shot pa nga siya para maka-score. Medyo nag-lie-low na nga itong si Brownlee sa second quarter para i-reserve para sa third at last quarter at i-involve niya lang muna ang kanyang mga teammates para bigyan niya ng confidence ito. Natapos ang second quarter ng 36-48, lamang ng 12 points ang Gilas. Sa third quarter mga ka-Sports, nagpatuloy nga ang magandang passing ng Gilas Pilipinas. Maganda nga ang spacing nila dito, kaya nagresulta at mas lumobo pa nga ang kalamangan nila. Medyo maiinis na nga itong si Brownlee at kitang-kita nga sa kanya dahil ang dami niya kasing tira na feeling niya ay hindi nga siya natatawagan ng foul. Galit na nga itong si Brownlee dahil halos suntukin na nga daw siya ng kalaban pero wala pa din siyang natatanggap na foul. Unstoppable na nga si Brownlee dito dahil kahit anong itira niya nga ay pumapasok na ang mga basket niya. Hirap na nga maka-score ang Iran dahil sa ganda din ng stops at pagiging physical nga lang Gilas sa kanila. Dito na nga nakaramdam ng pagkawala nitong si Haddadi ng Iran team dahil siya nga ang leader nila at facilitator. Isa din siya sa mga main scorer at rebounder nila sa ilalim. Kaya nga ang laking kawalan ni Haddadi sa kanila. Umabot na nga lang 21 points ang kalamangan ng Gilas dito at 34 points na ang nagawa ni Brownlee sa third quarter. Sa fourth quarter mga ka-Sports, nagkaroon ng run itong Iran dahil sa 15 or 17 to run na nagawa nga nila. Medyo nagpanik nga itong si Coach Tim kasi ito yung ayaw niyang mangyari, magkaroon ng run nga itong Iranians at mawala sa focus sa mga players niya. Kaya nga napadalawang sunod na timeout siya para ma-stop nga lang ang run ng Iran. 4 na 3 na sunod-sunod ba naman kasi ang nagawa ng Iran para burahin nga ang kalamangan ng Gilas. Bigla kasing nag-box 1 defense dito nga kay Brownlee kaya medyo nabigla ang Gilas dito. Nahirapan nang maka-score si JB after ng adjustment ng depensa sa kanya. Nakaramdam na din ng pagod siguro si Brownlee kaya nga siguro hindi na siya maka-score masyado. Hindi na kasi siya nalabas at nakapagpahinga buong second half. Pinakaba pa nga ang mga fans dito mga ka-Sports dahil nakalamang pa ng 1 point ang Iran. Pero mabuti na nga lang nakagawa nga ng big shot itong si Brownlee sa fade away shot niya. Ito nga yung masasabi ko naging turn around dito.
Ayun nga ang nakasecure ng panalong Gilas para makapasok nga tayo sa semis. Good win at bad win nga din ito para sa Gilas kasi lamang na sila ng 21 points dito sa third quarter pero nagawa pa ngang makahabol ng Iran. Mabuti na nga lang ay sumablay ang isang crucial layup ng Iran para hindi na nga sila makalamang ulit. Imbis na easy win na sana ito para nga sa Gilas, naging pagod pa sila lalong-lalo na nga itong si Brownlee. Lesson na nga din nila ito para sa kanila, para nga dito sa semis at preparation nila, which is China nga ang makakalaban nila mga Kao Sports, na isang solid team at inaabangan nga ang rematch nilang dalawa. Sa tingin nyo ba mga Kao Sports, makakapalag kaya itong Gilas Pilipinas sa China at mabibigyan tayo ng magandang laban? Sana nga makapag-recover agad, especially itong si Brownlee, dahil 24 hours lang ay lalaban na naman nga sila dito sa semis. Good luck Gilas Pilipinas, kaya niyan. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito mga Kao Sports. Salamat sa panonood, bye bye!